Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa gitna ng kanayunan, mayroong isang maliit na bukid, kung saan si Thomas, isang pagod, matandang magsasaka, ay nakatira kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki, sina James at Michael. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa pagtatrabaho sa kanilang mga bukid, inaalagaan ang kanilang mga pananim mula madaling araw hanggang dapit hapon. Sa partikular na gabi ng taglagas na ito, nang sila ay uupo na para maghapunan, nakarinig sila ng kakaibang tunog na dumarating sa kanilang bahay. Isang nakakatakot na tunog, ang nakakatakot na tawanan ng mga bata. Tumingin sila sa paligid ng mesa, medyo nataranta at pagkatapos, nagkatinginan sila, kung ano man ang nangyayari, ang tawa ay nanggagaling sa labas. Pinagsama-sama ang kanilang sarili, nakipagsapalaran sila sa mga bukid, ngunit wala silang mahanap. Gabi-gabi nilang hinanap ang tawanan, mas malisyuso, at tinatawanan sila. Ang pagtawa ay nagsimulang mahawahan ang kanilang mga gabi, nagmumulto sa kanilang mga panaginip, at sila ay nanghina dahil sa pagod, at takot na nagpapigil sa kanilang pagtulog. Si Thomas ay matalino, at pagkatapos ng mga buwan ng pagsubok, nakikipag-usap sa matanda sa nayon. Ang matandang babae ay nakinig sa kanyang mga takot, at pagkatapos ay nagbigay sa kanya ng isang sagot na hindi niya maarok. Ang lupain na kanyang sakahan ay dating may palaruan para sa mga bata. Nang masunog ang lupain ng apoy, daan-daang bata ang namatay sa plot na iyon. At sa unang pagkakataon ay walang tawanan ang kanilang sakahan, tanging mga iyak ng mga bata na namatay ng maraming taon ngunit walang kapayapaan. Habang natutulog ang magsasaka at ang kanyang mga anak, napuno ng mga alingawngaw ng nakaraan ang kanilang mga pangarap. Hindi ito nagtagal, habang lumalakas ang tawanan at ang mga panaginip ay naglaho sa kanilang takot, na iniwang muli ang magsasaka na hindi makatulog, habang hinahampas niya ang kanyang tigang na mga bukid sa liwanag ng humihinang buwan. Habang ang init ng tag-aaraw ay nagsimulang tumaas at gayon din ang pagtawa na nagpahirap sa mga binabayaran, ang magsasaka at ang kanyang mga anak na lalaki ay pumunta sa bukid dala ang kanilang mga kagamitan at isinulat ang mga salita na matagal nang patay na mga bata sa lupa. At gaya ng ipinangako ng matanda, ang tuyong lupa ay nagsimulang maging lantian at ang mga unang nakalimutang bagay ay namumulaklak. Ang mga salitang nanatiling hindi nasabi ay tuluyang napalaya at ang mga espiritu ay bumuntong hininga. Bago naglaho sa hangin upang samahan ang mga bata na matiyagang naghihintay, nakalimutan mahabang panahon. Ang unang liwanag ng bukang liwayway ay lumubog sa bukid at kasama nito, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Nawala ang tawanan ng mga bata ngunit, sa lugar nito, tanging ang ingay ng banayad na simoy ng hangin na dumadaloy sa mga bukid. Alam nilang lahat na hinding-hindi sila masasaktan dahil ginawa nila ang tama at binigyan ang mga hindi mapakali na espiritu ng kapayapaang lubos na nararapat sa kanila. Umunlad ang bukid, sa ilalim ng mga magandang multo na iyon at alam ng lahat ng nakakakilala sa kanya na umunlad din ang bukid sa ilalim ng kanyang mapagpasalamat na pangangalaga. Ang mga alaala ng mga gabing iyon ay hindi tuluyang nawala sa kanilang isipan ngunit hindi sila malungkot. Sa halip, ang nagsilbing paalala ng dakilang kapangyarihan ng pakikiramay at ang hindi kapani-paniwalang kahalagahan ng pag-alala sa nakaraan. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi kapani-paniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.